Okay, wala kang shorted, walang power. Ano, wala. Malamang bumigay yung fuse sa likod. Wala nga. Check natin. Bumigay yan pag ganyan. Kasi pumutok eh. Sabi ko nga may dahilan kung bakit pumutok yung thermistor. Kakatapos lang gumawa ng Ace na LX20. Ito, Ace LX20 ulit. Ito siya, ito yung una natin, oh. Ngayon, parang galing Cainta Rizal ito or basta parang Cainta yata, mabira. Shoutout and then maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Pasensya na. Ito, pasensya na. Kung ito, nag-content na naman tayo ng ganito. Kasi kailangan, kaya nga pinapadala rito sa atin kahit na malayong lugar para ipagawa. And then the same time, makita nila kung paano gawin yung unit nila. And then atin, para kahit pa paano may sinintimo tayong kikitain, di ba? May content tayo kumbaga. And then makapagbigay ideya tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bagu-baguhan pa lang. Yung tipong ngayon lang makasilip ng video natin. Okay? Ayan, Ace na LX20, iba ito sa previous natin. Ito, kulay green naman ito. Kulay green. Yung previous natin is kulay yellowish. Ngayon, ang issue, may pumutok daw sabi ni Bossing. Ayun, pagbukas ko, ito yung pumutok ko, yung thermistor sa may soft start nya. Okay, pumutok. Ngayon, kung pumutok yan, may dahilan. Maaring may sira na output or basta mamaya malaman na lang natin. Pero yung pinaka punto or yung visual check natin na yung sabi ni Bossing na pumutok, ito thermistor. Yan sa may soft start ito. Okay? Ngayon, hindi na natin ipa-plug in ito kasi walang power ito. Pag nabiyak yan or pag na-open yan, wala nang power yan automatic kasi mawawalan siya ng daloy. Mawalan ng current. Ngayon, palitan muna natin yan. Parang 10D20 yata yan. O, 10D20 yan. Tanggalin ko muna yan tapos diretso na tayo. Kinalas ko na yung board ng power supply natin. Ito yung thermistor, oh. Hindi ka na makita kasi naka-GoPro tayo. 10D20. Wala tayong 10D20. Ang ipapalit natin is 1025. Mas mataas ito. Ayan, mas matibay pa ito. 10D25. Mas mataas to. Ito kasi sa mga power amp ng malalaki, ito na yung gamit eh. Mas mataas yung pirahin ito. Ngayon, palit natin yung isa goods pa. Palit natin to dito. Okay, ano yung isa? Yan. Sige, ikabit ko muna to tapos testing natin ulit. Napalitan ko na ng thermistor to. 10D25 ang nilagay natin Ngayon, total nakabaklas na ito. Kasi ang deal namin dito ay katulad sa mga previous vlog natin fixed bias, mag-add ng output, tapos fixed bias, add ng output, tapos maglalagay ng fuse. Okay, dahil nakabaklas na to, ano pa, lang na ibabalik ko pa ito. Tapos babaklasin na naman mamaya, di ba? Ngayon, maglalagay na kagad ako ng fuse. Lalagyan kagad ng fuse to para hindi tayo magbabaklas kabit pa. Okay? Ganun din naman lalagyan na natin ng fuse agad to. Nakabaklas na siya Ganun din naman. Naglagay na ako ng fuse. Okay? Kung paano maglagay ng fuse, kailangan angat nyo muna itong diode na to. Diode dito, nakadikit siya dito. Ayan, nakadikit siya dyan. Ngayon, kailangan mong iangat yan para makapaglagay ka ng fuse dito sa ilalim. Dito sa ilalim na to. Ngayon, magbutas ka dito, tapos kakatirin mo to sa gitna. Yan ang magiging selving fuse mo. Okay, tapos ang ginagamit ko ng fuse box is ganito. Ayan, na-order ito online. Marami ito sa online. Search nyo lang fuse box. Kung wala kayong ganito, pwede naman kahit alambrila na makapal, patayo nyo lang. Tapos hinangin nyo yung fuse. Okay, basta importante, meron kayong fuse. Ayan, isa dito, tapos isa doon sa baba. Okay, dalawa. Tapos, ano tawag nito? Yung amperahe na nilalagay ko na fuse dito ay 15 ampere. Okay, 15 ampere. Ito negative side dito, positive side dito sa ilalim. Ngayon kapag nakapaglagay ka na ng fuse box or fuse dyan, balik mo to. Balik mo tong diode. Ayan, hindi pwedeng hindi ibalik yan. Kailangan pagbalik mo, hinangin mo ng todo. Okay, diode dito Ngayon, dahil nakapaglagay na tayo, balik natin yan. Tapos,
Yun na, para malaman natin kung may problema pa na iba or wala. Naibalik ko na yung supply. Naibalik na to. Ngayon naka-plug in na sa may bulb natin. Ayan, nakakabit na yun doon ng plug. Switch natin. Tingnan natin kung ano mangyari. May shorted ba or wala. Okay, wala ang shorted. Walang power. Ano, wala. Malamang bumigay yung fuse sa likod. Wala nga. Check natin. Bumigay yan pag ganyan. Kasi pumutok eh. Sabi ko nga may dahilan kung bakit pumutok yung thermistor. Okay, tanggalin natin yung fuse nya. Bago kayo magtanggal ng fuse, tanggalin nyo yung kable muna, yung easy cord ha. Baka mamaya sinundot nyo, hinawakan nyo yan, tapos buo pala, tapos may kuryente. Ayun, natusta oh. Bakit ang kita oh. Yan, kapag natusta yan, ibig sabihin may shorted. Kadalasan shorted dyan ay may transformer. Nakagawa na ako ng LX20, nasira yung transformer eh. Kadalasan yung hanap tayo ng fuse. Kadalasan ay yung transistor. Okay, yung mga transistor nya. Palitan natin ito, bagong fuse natin oh. Kwanto eh, mahaba yung long, ano ba tawag yan? Big. Okay, balik natin. Okay, ayan. Ay, lagyan na natin ng fuse yan. Ngayon, lagyan natin ulit. Lag ko dito. Ngayon, switch on natin. Ba't wala pa rin? Loko ah. Bakit wala? Allah. Hindi nagpitan ng todo. Wala pa rin eh. Okay, nagpitan na. Wala talaga. Ba't ganun? Wala pa rin power. Okay. Masama ito yung soft start natin eh. Baka yung... Okay, troubleshoot ko muna. Wala nang power eh. Bago na yung fuse eh. Kaya pala ayaw. Ang nalagay natin na fuse, sira din. Open pala to. Wala palang laman no. Bira oh. Ngayon, pinalitan na natin ng bagong fuse yan. Tingnan nyo. Ayun oh. May shorted. Okay. Kaya nabiyak yan dahil may shorted. Ngayon, ang alamin natin kung transformer ba siya or output. Ito, bunutin natin tong ito sa AC to, secondary. Bunutin natin tapos switch on, pag normal. Ibig sabihin, buo yung supply natin, buo yung transformer. Ang problema dito sa output. Yan, dito sa may board natin, channel 1 or channel 2. Either channel 1 or channel 2. Ngayon, alamin natin kung saan siya banda. Anong channel? Okay. Nutin ko to. Tapos nabunot na. Okay. Channel 1 muna. Switch on natin. Okay. May umusok dito. Ibig sabihin dalawang channel lang nadali. Baho, may umusok. Dalawang channel. Okay. Bunutin natin to. May problema. Dalawang channel. Fixed bias. Tapos mag-add tayo ng transistor. Kinalas ko na yung board sa may heatsink para mas mabilis yung video natin. Ulit-ulit lang naman to eh. Ngayon, output dalawa. Itong isa, binaklas ko pa yung kanya, binaklas ko pa yung bloke or sa may emitter na resistor. Dito hindi na, tinamad na ako eh. Tinater ko na lang yung emitter nya. Ngayon, tagi-isang pares dito, yung mga nakatumba niyan, sira yan or shorted. Okay? Shorted. Makita ko ba sa inyo to? Sige makita natin Ayan, na short siya
Okay, the rest nito is buo to. Ito buo na yan. Okay. Ito. Barangkot pa to sira pa to Mukhang sira pa yata to. Ay hindi, kasama ba sa kwanto? Sa drive to. Parang buo naman. Maring buo yan. Mamaya malaman na lang yan kapag to shorted talaga. Basta dalawa yung sira. Ito and then dito. Ngayon i-check nyo rin tong 669649 ha, kasi minsan nasisira. Ito buo naman to dito eh. Okay, buo parehas. Tapos yung drive nya, i-check nyo rin siya. Mamaya sira eh, sayang yung output pag pinalitan nyo na sira pala yung drive nya. Okay, buo naman. Itong 1837 tsaka 4793 sa may gawing gitna. Okay, buo naman. Okay, ngayon i-fix bias natin syempre. Fix bias na natin agad to. Tapos tanggalin natin yung output na sira. Kahit mamaya natin nagdagan yan, importante ay i-kuha muna natin, i-fix bias. Okay, nababa ng oras natin. Ang tagal. Eto, kompleto na. 1, 2, 3, 4 yung kuwan pala kanina guys, yung mga bloke halos naubos lahat. Muti isang pares lang nasira kasi na-open yung mga .33. Ito na-open ito. Parang 4, 5, 5. Kung mapapansin nyo, ilang piraso na tong kuwan, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yung pinalitan natin. 7, sana ba yung iba nito? Nagkaganda open. Akalain mo ganun kadami. Buti na lang na-save yung output. Kasi kung hindi na-open ito, sira yung transistor. Masisira yung transistor kamo. Kaya buti na lang. Ngayon, kompleto na siya. 1.8K yung bias na ginamit natin dito. Tapos 220 ohms dito ha. Ayan, 220 ohms dito. 1.8K. Same din dito. Ayan, para matapos yung vlog natin. Ito, 200 ohms, 1.8K. Ngayon, ang relay, na-testing ko na kanina to. Bago ko ibalik sa heatsink, tinesting ko yung relay. Okay, nagtitrigger yung dalawang relay nya. Ayan, nagiging 5 pairs na to ha. Ayan, lagi kong sinasabi, kapag nag-add kayo ng power transistor, mag-add kayo ng bloke. Ayan, magdagdag kayo ng bloke nyan. Kailangan magiging 5 rin yan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Bloke lang naman yung sa emitter lang. Yung sa may base nya, hindi na kasi may nakabang na 10 ohms no. Okay, C5200 and then A1943 yung output na ginagamit dito. Tapos gumamit kayo ng sapin dito sa may Mika. Okay, kailangan may Mika yan. Ngayon, pwede na ibalik to kasi kompleto na yun. Okay, para makapag-testing na tayo. Pahabol ko pala. Bigay idea muna tayo pa. Bigay idea pa tayo bago ibalik ito. And then, para malaman nyo kung wala ng short yung output na naiwan dyan, eto dito lang sa may fast recovery diode dito. Okay, dito sa diode dito malalaman mo na may shorted or wala. Okay, testerin natin to dito. Ayan, tingnan nyo, hindi gumalaw yung tester natin. Kung gumalaw man siya, kunti-kunti lang. Okay, meaning goods na, walang shorted dito sa kabilang side na to. Dito naka-reverse tayo naka-reverse yung tester natin. Okay, wala din. Ayan, ibig sabihin goods yan. Wala nang shorted or wala nang sira na output dito. O, ganun din. Okay, wala rin dito. Okay, goods na rin. O yan, pwede na. Ngayon, balik na natin to. Ganyan ang diskarte. Ito na, naibalik ko na yung dalawang board. Pahabol pa kanina. Open pa pala yung dalawang bloke dito. Ngayon, ito natin. Sukatan natin ng biasing. Kailangan yung ilaw na yan, yung dalawa, kailangan umilaw yung dalawa dyan. Yan, dalawa. Kapag isa lang, may problema yan. Okay? Ngayon, pakita ko sa inyo yung bias na naka-fix na. Halos, kung ano, stock lang din naman ito. Para sila sa stock nya. Dito, baliktad. Nabiyan, tuwing salang ko na lang, baliktad talaga lagi.
Ayan siya, oh, nasa 0.25. Okay. Tapos dito, oh ayan, okay na. Pwede na to. Ulit-ulit na lang din naman to eh. Yan lang ang gibayas yung ginagamit ko lagi. Ngayon, kabit tayo ng speaker ulit. Okay, para matapos na yung vlog natin, makagawa tayo na iba kasi tambak na. Kaya lang atak tayo. Tapos ipak natin ng speaker to. Inulit ko 1.8K tapos 220 ohms yung gamit natin na bias Ayun, salpakan natin to pati dito. Tapos galaw-galawin natin yung switch. Off ko muna. Tapos galaw-galawin natin yung switch. Okay, stereo. Tapos 0.77. Tapos ground. Okay. Ayan. Ngayon yung audio natin, sana audio natin lipat muna natin kasi ginagamit nila sa kabila. Okay, ayan. Ngayon switch on ulit. Daming nadali, halos yung mga blue key na resistor halos naubos. Maswerte kay ang blue key na open. Kung hindi na open yung blue key, sigurado yung output maubos yan. Ayun oh. Okay, may audio yung channel 1, channel 2. Okay, dalawang channel talaga. Kaya once na pumutok yung thermistor, yung blue key na yan, ay yung itim na yan, sigurado may tatamaan dyan. Dalawa lang yan, puputok yung thermistor or yung fuse sa likod. Kaso huli na eh, pumutok na rin yung thermistor and then yung fuse. And then pasalamat tayo sa may blue key, diba? Nasalba niya yung output. Kahit papano 4 na piraso lang yung nadali. Yun oh. Yun oh. Okay na yan. Okay na, tumutugtog na eh. Kulang na lang dito is ililinisan ko to. Tapos i-fix natin kasi hindi pa nakatornilyo ito. Okay. Yan, sana nakapagbigay ideya tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang. Take note medyo bago-baguhan lang. Kahit sa ganitong paraan, once na may encounter nyo, diba, no power, na sira-sibak yung thermistor, yan, alam niyo na kung anong gagawin nyo sa pag-troubleshoot ng output na sira. Okay? Dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe ng YouTube channel natin Pinutin mo yung subscribe, pinutin mo yung bell button sa gilid, and then select all mo. Ngayon, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Mag-upload tayo ng video 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace sa atin lahat.